Ngayon, araw ay ipapakilala na Ngayong araw ay ipapakilala natin ang bagong bahagi ng ating programa. Tatawagin natin itong huling salita. Noong nakaraang administrasyon ni Duterte ay nakita naman natin ang implications ng drug war sa mga taong namatayan ng mga kamag-anak mahal sa buhay dahil lang sila ay allegedly, quote-unquote, mga drug pusher. Kung naalala ninyo ang mga balita noong mag-iisang dekada na makalipas, lagpas isang dekada na makalipas even, na puro mga nakalagay sa karton na nagsasabing drug pusher ako, huwag tularan. Or drug user ako, huwag tularan. Yan ang mga nakikita natin sa balita. Araw-araw na lang, may mga naririnig tayong namamatay dahil ayon sa mga pulis, sila ay mga drug user, drug pusher. Hindi man lang sila binibigyan ng due process, hindi sila binibigyan ng pagkakataong madepensahan ng kanilang sarili sa harap ng isang korte. Ang naging hatol sa kanila, isang bala, isang baril na tumatapos sa buhay nang dapat sanay isang bata, isang matanda, isang 17 years old na may exam pa sa school. Isang bata na may maraming pangarap sa buhay. Gusto maging pulis, gusto maging piloto, gusto maging guro. Kaya ngayong isang dekada na makalipas mula na mangyari ang mga malagim na trahedyang ito, nagiging palabiruan lamang ang mga salitang ito para sa karamihan ng mga Pilipino. Ang ating huling salita ay hindi lamang dapat nakalapat sa iisang layunin, hindi dapat nakalapat sa iisang prerogative, kumbaga, ng mga ng mga pulis. Hindi dapat 'yan isang isang bagay na napagdedesisyonan lang sa pamamagitan ng pagpatay sa isang tao, ng pagbaril. At alam ko marami sa mga biktima ng war on drugs ng dating Pangulo ay natutuwa dahil baka ito na ang simula ng hustisya na kanilang matagal-tagal nang pinapangarap at inaasam. Na siguro sa iba ay puro katatawanan lamang. Sa iba ay joke time lang. May mga nakikita tayong mga biruan sa Facebook na sabi, Saint Kian the Runner, pray for us. Na parang nilulustay ang legasiya ng isang 17 years old na bata na gusto lang mag-exam, na gusto lang makatapos ng pag-aaral. Nawa ay maintindihan ng mga tao na sa bawat biro nila, sa bawat paglustay nila sa pangalan ng mga taong namatay noong panahon ng isang brutal na regime ng isang strongman na ngayon ay ika nga niya, old, tired, and frail. Na hindi niya kayang tanggapin na humarap sa isang korte na for once will be that sliver of chance of justice for these drug war victims.
Nawa ay matuto na tayo sa mga ginawa noong nakakaraang administrasyon na hindi dapat tayo naghuhusga ng mga tao na namatayan, ng mga kaanak nila na nagdadalumhati na gusto ng hustisya. Ito ang ating huling salita. Mapasa kanila nawa ang hustisya.